Hindi ko ibibigay. Ako lang ang hahawak nito. Kilala mo kung sino yung doktor? Sabihin mo sa kanya na ipaalam to sa pasyente. Hoy, Suwojin! Maghihintay ako hanggang bukas ng gabi lang. Yun lang ang magagawa ko bilang isang doktor. Kilala mo ba kung sino yung surgeon? Dapat ko bang malaman? Pakiramdam ko dapat mo nang malaman. Sino ba siya? Si Chaunje. Sino? Alam mo yung surgeon na nakaputo ng bile duct? Kilala siya ni Dr. Cha. Kapatid niya yun. Oh, bakit napadaan ka? May sakit ka raw. Napasugod tuloy ako nung marinig ko yun. Nag-aalala ako eh. Sabi sa akin, CTS daw. Totoo ba yun? Ay, sino nagsabi? Kasama ko si chairman doon na mag-golf kahapon. Ay, grabe nakakabilib talaga siya. Isipin mo, alam niya ang lahat ng tungkol sa'yo. Sa lagay na yun, matatawag na siyang stalker. Hindi kaya ang totoo gusto ka niya, ha? Oy, itigil mo na nga yung kalokohan mo at sabihin mo na lang sa akin kung bakit nandito ka. Painom naman muna ako. Kung gusto mo, may water dispenser dyan sa labas. Grabe ka talaga. Tatuhin mo akong maayos. Kaya nga ako nandito kasi kakampi mo ako. Umalis ka na kaya? Alam mo na ba yung Mire Hospital? Dahil sa ospital na yun, patuloy ang pagtaas ng halaga ng lupa sa lugar na to. Ay, ano bang sinasabi mo? Sabi na nga ba eh. Tama ako, hindi mo nga alam. Sa tingin mo, saan kaya nila itatayo yung Mire Hospital na yun? Oo, tama ka. Ganun na nga. Dito mismo. Dito sa Doldam. Gigibain nila ang building na to at saka nila itatayo yung Mire. Ang target yung top 5%. Ospital para sa mayayaman na kayang bilhin ang kalusugan nila at gustong bumata ulit. Pagpasok dun, dadaan sila sa 2-week program at pagkatapos nun, magmumukha silang mas bata ng 5 to 10 years. Si Pak Min-guk ang magpapabilis ng project na yon. Malamang gagawin na niya. Sisimulan niya na ang sorting process. Anong sorting yung sinasabi mo? Tinitignan niya kung sinong empleyado ang pwede niyang kunin dito. At ngayon, ginugulo niya ang mga empleyado niyo rito. Nagsisimula na siyang magtanggal ng mga lalaban sa kanya. Ikaw ang mamimili. Ipagpipilitan mo bang ipaalam sa pasyente at palalakihin ang problema? O kaya naman, gagawin mo na ang sinasabi ko at palalampasin mo na lang? Meron kang hanggang bukas ng gabi. Pagpabigla-bigla ka at lagi mong pinipilit ang tama, lagi ring may kabayaran yun. Alam mo ang totoo, napakahusay niyang surgeon. Pero lagi niyang pinipilit ang tama. Kaya halos isang buong taon siyang naban sa OR dahil doon. Halos ngayon lang siya ulit nakabalik sa pag-oopera. Tapos mawawala na naman ang chance niya ngayon. Dahil sa pagpilit ng tama. Hindi ba ang lupit nun? Hindi ko alam yan. Anong sinasabi mo? Nagmamaang-maangan pa. Alam na alam mo naman kung paano ang takbo sa field na to. Kaya hindi mo na siya dapat kinukonsinti ng ganon. Mahirap na ang mga napagdaanan niya sa buhay. Kaya wag mo na siyang lalo pang hikayatin na maging tapat. Responsable at laging nasa katwiran. Dahil sa huli, siya rin ang magiging miserable nun. Naiintindihan mo ba ako, Nurse O? Ginamit nila yung application. Nagawa mo na ba yung sinabi ko? Hindi pala nila alam ang susunod na gagawin. Kaingit, sobrang relax nila. Mga 3 araw na gamutan, okay na to. Yes, hello sir?
Nasabi ko na lahat ng pinasasabi niyo sa kanya. Oo naman, sir. Sigurado magtatapatan sila ngayon ni Pak Min-guk. Okay, very good. Next weekend, mag-golf ulit tayo. Sige. Simple lang ang sinasabi ko. Ganong kalaking ino-offer nila sa'yo kasi magaling ka talaga. Kayang-kaya ko silang kumbinsihin para mas mataas ng 50% ang sahod mo ngayon. Sigurado ba yun? Ay, tingin ko hindi ako para dyan. Resident pa lang ako. Sige, Pwede kayo makakuha agad na mas mataas sa sweldo. Depende sa workload at posisyon nyo. talaga po? Ang totoo, lately pinag-iisipan ko nga rin to. Kasi halos 3 taon na rin akong malayo sa wife ko at sa anak ko. Gusto ko rin sana sa main kaso laging puno ron. Okay, bakit hindi ka na lang kaya pumunta sa ibang ospital? Nurse Ong, Mas gusto ko hong matuto ngayon kaysa sa kumita ng mas malaki. tingnan niyo siya ang bahalang humingi ng mas mataas na sweldo. Walang libre sa mundo. At saka wala ring tinatawag na free upgrade. Mas malaki ang offer, mas malaki ang ibibigay mo. Yun ang sabi ni Nurse O. Nurse Ong, Sige, mauna na po ako. Pwede bang mag-advance doon? Tingin mo, pwede ko nang makuha yung 50% ng isang taong sweldo ko? Hindi na. Di bali na. Pero posible kaya yun, ha? Kasi yung wife ko gusto kasi niyang ilipat ng school yung anak namin. Oo naman. Basta desidido ka na. Totoo? Oo, sige. Ako nang bahala. Dr. Jung. Dr. Jung. Oh, Dr. Be. Ako ba? Ay, ba't parang ang lalim ng iniisip mo? Wala. Nag-aalala lang ako tuwing nakakausap ko ang wife ko sa phone. Bakit? May kailangan ka? Wala. Parang hindi busy ang ER ngayon. Wala mga pasyente rito. Dr. Be, hindi mo pa alam? Yung dalawa, wala silang tinatanggap na emergency patient dito sa ospital. Pasensya na po pero puno ang OR namin dito. Sa iba na lang po kayo magpunta. Teka, hindi ba walang laman ng OR ngayon? Si President Pak Min-guk ang gusto. Ang tatanggapin na lang yung mga nakaschedule. Sa ngayon, wala muna. Wala ngayon. Yung mga emergency trauma patients, hindi na tatanggapin. Ha? Hello, Daldam Hospital CR. Pasensya na. Hindi na kami pwedeng tumanggapan ng pasyente. Sa ibang ospital na lang po. Sa nangyayaring to ngayon, mukhang mawawala ng ER ng Doldam. Anong sinabi mo? Tinatanggihan nila ang mga pasyente? Yes, Master Kim. At saka ito. Alumno siya pero hindi ko siya masyadong kilala. Malapit daw siya kay Dr. Yang Ho-jun. At mukhang pagala-gala siya dito sa Doldam ngayon. Siya rin yung dati nakabangga ni Dr. So Woo-jin. Yung sa Samjin Hospital. Kumusta? May progress na ba? Yung sa EM, mukhang interesado yung Dr. Jung. Kamusta yung iba? Sa una, pag nag-i-scout ka, negative talaga yung mga tao. Kailangan lang silang laging kausapin tungkol sa employment conditions. Mababago rin ang isip ng mga yon. Ay, buwisit na si Raulong yun. Siya nga pala, kumusta na si Soojin? Yung So Woo-jin na yun. Mukhang may sisirain na namang doktor, ha? Ano? Sino naman ngayon? May Dr. Cha Eun-jae. Basta para may namamagitan sa kanilang dalawa. Kuya nun ang sisirain niya. Hindi ka ba busy? Busy. Bakit parang wala ka namang ginagawa? Wala. May iniisip lang kasi ako. Bakit?
May problema ba? Doktor yung kuya mo, di ba? Pareho kayong dalawa. General surgeon din siya. At siya ang vice president ng isang sikat na hospital sa Seoul. Kaya proud na proud yun sa sarili niya, no? Tanong ko lang, close ka ba sa kanya? Ewan ko. Lagi kasi kaming nagbabangayan ng kuya kong yun. Pero sobrang concerned din naman kami sa isa't isa. Siguro kasi normal lang talaga yung ganun. Typical na magkapatid lang. Bigla mong natanong si kuya. Alam mo kasi, Chaunje, Teka lang ah. O, Ma. Opo. Pwede naman po tayo mag-usap. Bakit? Ano po ba yun? Ha? Mama, pupunta po kayo rito? Siya ang naiipit sa sitwasyon. Hindi niyo siya tutulungan? Hindi pa ngayon. Pero bakit pinag-spy niyo ako? Kung hindi pa naman pala kayo kikilos ngayon. Anong spy ka dyan? Siyempre, kailangan kong malaman kung ano nangyayari kaya pinagre-report kita. Master Kim, naku-curious lang ako. Bakit hindi pa kayo kumilos ngayon? Ay, alam ko naman na kaya niyong baliktarin ang nangyayari ngayon. Kaya niyong tanggalin kahit si President Park. Silang lahat. Yung alas mo, dapat palaging sa huli mo yun ginagamit. Bakit hindi ka nakikialam, Master Kim? Ngayon, baka mawalan ng talaga tayo ng isang doktor. Parang iba talaga yung feeling ko ngayon, Nurse Om. Hindi ako makapag-focus. Huwag kang magpa-impluensya kagad sa kanila. Ang weird kasi nung narinig ko tungkol kay Master Kim, no? Ano yung narinig mong weird? Ano namang narinig mo? Sabihin mo sa akin. Ano ba yung sinasabi mong weird? Sabi po, kaya bumagsak si Master Kim, hindi dahil injured siya. Malala raw po ang sakit niya ngayon. Ano ngayon? Hindi niya rin daw po magalaw yung daliri niya, kaya nalaglag yung scalpel. Kaya baka tinatanggihan na raw po yung trauma patients dahil doon. Yun po ang narinig kong usap-usapan ng mga scrub nurse. Ano pang sabi? Tapos si Dr. Nam daw po. Tama na nga, Nurse Ju. Huwag na kayong makinig, Nurse O. Sige, tuloy mo. Ano yung kay Dr. Nam? Ang totoo, kaya wala siya ngayon. Kasi tinanggal na raw po si Dr. Nam Nurse Ju, dito. bakit mo ba sinasabi yan? Mga sabi-sabi lang yan. Si Nurse O naman ang nagtatanong ah. Oh, naku. Nandito pala kayong lahat, ha? Teka, bakit? Meron ba kayong urgent meeting? Tungkol sa kung anong dapat gawin sa ER. At saka halos patapos na rin kami sa meeting. Sige, narinig ko na lahat ng concerns. Bumalik na kayo sa stations nyo. Opo. O sige, balik na tayong lahat doon. Tara. Sige, galingan niyo lahat. Alalang-alala sina Nurse O at Nurse Pa kay Master Kim ngayon. Iniisip nilang baka pabigat na tayo sa kanya. Paano na lang kung yun talaga ang dahilan niya? Paano kung kasalanan natin to? Paano na? Wala naman bang problema, Nurse? Oo naman, walang problema. Una na ako. Alam mo ba, Nurse? Hindi kayo pabigat. Kayo ang lakas ko. Ikaw, si Doyle, si Nurse Pak Untak. Lahat kayong nandito sa Doldam.
Pinapaalala ko lang kung nakalimutan mo na. Alam mo yun. Oo, Master Kim. Mabuti kung gano'n. Mr. Gu, si Master Kim ito. Oo, yun na nga. Kaya ako tumawag sa'yo ngayon. May pabor lang sana akong hihilingin sa'yo. Oh! Nurse O! Teka, paalis ka na ba? Oo. Mukhang hindi naman tayo magkakaroon ng emergency patients ngayon o kaya ng surgery. Ah, ganun? Paano? Sabay na tayo umuwi ngayon? Ah, ano kaya? Baka pwede tayong uminom sa On Your Way? Wag muna ngayon. Manager Jiang, itong taong to, ikaw nang bahala sa kanya. Sino naman to? Nag-i-scout daw siya. Kinakausap ang staff natin, nag-o-offer ng mataas na sweldo. At kung ano-anong pinapasok sa isip nila. Ano? Paano niya nagagawa yung sa ospital ng iba? Kaya nga, imbis na kung ano-anong ginagawa mo, siguruhin mong hindi na siya makakapasok dito. Okay? Huwag mong sabihin yan. May VIP. Buong araw din ako nag-a-assist sa kanya. Ikaw talaga, Nurse O. Minsan kaming admin. Naku naman, minamaliit mong trabaho namin. Oh, ayan ka na naman. Sa tingin mo ba, yung admin at medical duties kailangan pang paghiwalayin? Alam mo naman kung ano ang sitwasyon natin ngayon. Kasi pakiramdam ko lagi mo ako minamaliit. Hindi kita minamaliit. Naiinis lang kasi ako. Inis ka ngayon? Dahil sa akin? Oo. Dapat suportado natin ang isa't isa. Dito kami, doon kayo. Dapat walang ganong kampihan. Doon ako naiinis eh. Sobrang nakakalungkot. Bakit ka naman malulungkot? At saka may inis ng dahil lang doon. Alam ko, iba-iba talaga ang opinyon ng mga tao. Kahit nga yung kakapamilya pa eh. Eh tayo, magkakatrabaho lang. Kaya syempre, lalo na tayo. Pero, kahit na ganun, nasa doldam tayo, nasa iisang bangka tayo. Mali ba yun? Please lang. Huwag mo naman akong titingnan ng ganyan. Kasi, kapag ganyan ka makatingin sa akin, yung puso ko... Ikaw nang bahala, Manager Zhang. Malupit ka talagang babae ka. Teka. May lakad ka? Oo, meron. May biglaan akong appointment kaya nag-out ako na maaga. Malapit lang kaya tawagan mo ako kung may emergency, okay? Teka, pwede ka ba makausap kahit 5 minutes lang? May importante lang ako sasabihin. Later na lang. Hindi talaga ako pwedeng malate. Sorry. O ngayon, nagka-carbs ka na ulit?
Hindi po. Minsan lang naman po. Usually, pag late lang pong natapos yung surgery. At saka pag sobrang nagutom lang talaga ako. Ayun, nagka-cup noodle lang ako. Cup noodle? Ay, naku. Ikaw, sabi mo wag nga. Sabi ko sa'yo, wag yung mga instant o junk food. Mawawala yung elasticity ng skin mo. Sa susunod niyan, may wrinkles ka na. Okay po, mag-iingat na po ako, Madam Jung. Pero, bakit bigla po kayong pumunta rito? Wala naman kayong sinabi sa phone kaninang umaga. Nag-away kayo ni Papa, no? Anong nakakahiya yung nakikipag-away, ah? Dahil lang sa namimiss niyo talaga ako? Kasama rin yon. Actually, tumawag si Unho sa akin, anak. Si Kuya? Bakit? Papakasal siya ulit? May hihilingin siyang favor sa'yo. Aba, kakaiba yata yun ah. Oh, bakit naman po hihingi ng favor sa akin ng tulad niya? Ano po ba yun? Gusto niya ba akong i-hire? Sa ospital niyo raw, may nagtatrabahong So Woojin? Habit mo na ba yon? Ngayon naman, kuya raw ni Chaunje. Dati senior mo yung tinarator mo. Ngayon, kapatid naman ang kaibigan mo. Wala kang anumang kinalaman dito. Tama na, umalis ka na rito. Hindi ka dapat ganyan, Woojin. Hindi mo pwedeng isisi sa iba ang miserableng buhay mo. Minalas ka sa magulang. Sila may gawa niyan sa'yo. Hindi dahilan yan para manira ka ng buhay at gawin din silang miserable. Sino bang naninira ng buhay dito? Di ikaw. Sinira mo ang buhay ko at dinamay mo rin ang pamilya ko. Pero, kasalanan ko kasi nagtiwala ako. Ang tanga ko eh. Kaya nagsikap ako mabuti para makabangon ako ulit. Pero, ang laki na naging hirap ng papa ko para matupad ang pangarap niya maging doktor ang anak niya. Tinaya niya lahat ng pinaghirapan niya, pati maliit niyang apartment. Para dun sa ospital ko. Puisit talaga. Pati yun nawala niya lahat. Nang dahil sa'yo. Dahil sarili mo lang ang iniisip mo, kasalanan mo lahat! Dapat kasi umayos ka. Itinaya pala lahat-lahat ng papa mo. Kaya dapat ginawa mo yung tama. Hindi ka dapat tumanggap ng suhol. Inayos mo dapat ang panggagamot mo. Hindi ko ginawa yun. Kailan ko mababayaran lahat ng inutang ko? May choice ako? Pero mali na ibang tao ang pinag-opera mo. Sales rep lang siya ng medical device. Pero bakit siya ang pinag-opera mo? Isang beses lang nangyari yun, loko ka, isa lang! Tumigil ka. Mga 7 beses mong ginawa yun. May bata pa ngang muntik pamatay nun. Dahil sa sobrang pagdurugo. Nakalimutan mo yon? Gusto mo ng pera nun? Ikaw yung nagsabing gusto mong kumita ng malaki para maghari ka. Hindi ko sinabi sa'yong lumabag tayo sa batas. Pero ginagawa ng lahat yun. Dilabag nila ang batas pero sila pa rin ang naghahari. Kaya ba't pinagpipilitan mo yung tama? Ba't hindi ako pwede maging ganon? Bakit? Kasi ikaw yan. Dahil ikaw lang ang hinahangaan kong senior noon sa med school. Hindi ako tumuloy maging fellow sa University Hospital. Tingin mo talaga dahil sa pera yun? Yun, Jun. Kahit ganun.
Sana pinalampas mo na lang. Kahit minsan lang, ba't hindi mo ako hinayaan? Don't go away, go away. 비가 내리는 날엔 그대 아무 말 없이 내 곁에서 안아줘. Don't cry. 꿈에서 보았던 만났던 환상 속에 모든 순간 속에 영원히 있으니 내 곁에 항상 있어. 나게 피어나는 꽃처럼 그래 난 바람에도 흔들리지 않아 don't wanna cry. 오늘 밤도 I don't lie. 네 곁에서 I can try. 계절이 지나 시간이 지나 이렇게 빛나 인생은 짧아. 넌 내게 전쟁 속에 단 하나의 피난처. 태양의 뜨거움을 식혀주던 나무처. 넌 날 쉬게 했지. 바람처럼 lie lie lie. 떠나지 말아줘. 파도처럼 lie lie lie. 와줘. Mama, nag-meet ba kayo ni Chaunje? Oo, nag-meet na nga kami. Kauuwi ko lang ngayon. Anong sabi niya? Ano pa? Siyempre naman, tutulungan niya ang kapatid niya. At alam mo ba, mukhang malapit na colleague niya pala yung Dr. So Woojin. Siya na raw ang bahalang kumausap. Sorry po, Ma. Ako sana talagang tatawag sa kanya. Pero naisip ko mas okay pong manggaling sa inyo. Ang bigat ng favor ko sa inyo. Anong favor doon? Walang ganon pagdating sa pamilya. At saka alam mo naman kung gaano ang concern ni Unje sa pamilya natin. Ay nako, malamang pinagtakpan niya nung isang surgeon na nag-opera sa kanya. Napaka-immoral at unprofessional niya na doktor. Alam mo, ang kuya mo nag-opera dun sa pasyente. Hindi pwedeng lagi natin pagtakpan ng isa't isa. Hindi ba dapat kayong mga doktor, nagtutulungan kayong lahat? Isa pa, kuya mong pinag-uusapan natin. Doktor yung kuya mo, di ba? Ikaw na sana ang bahala kay Dr. So Woojin, ha? Sagot natin pag tumahimik siya, Kuya mo siya, Unje. Nandito ko na agad. Oo, ang bilis naming nag-usap. Ikaw, ba't nandito ka pa hanggang ngayon? Hindi ka pa uuwi? Ewan. Ano kasi... Nung paalis ako kanina, may sasabihin ka sana sa akin, di ba? Sabi mo, importante yon. At saka 5 minutes lang ang hinihingi mo. Anong sasabihin mo sa akin? Sabihin mo na ngayon. Saka na. Sa susunod na lang, Chaunje.
Hindi talaga ako makapaniwala. Matapos lahat ng taong ibinuhos mo sa Doldam. Heto, ito lang, tatanggalin ka nila sa kapirasong papelang na to? Anong letter of dismissal? Hindi mo pa sinabi kay Master Kim, di ba? Hindi ko kaya. Mabuti naman. Huwag na tayong maging pabigat sa kanya. Nandun naman si Dr. Shim Yejin. Siya na ang papalit sa akin. Teka, anong sinasabi mong pabigat? Hayan, Master Kim. Yang letter. Si Dr. Yang Hojun ang nagbigay niyan sa kanya. Walang galang ang mga yon. Wala silang respeto. Talaga nakakapikon. Mali ang ginagawa nila. Hindi ganito magtrato ng empleyado. Master Kim. Tama ka, Nurse. Hindi ganito ang tamang pagtrato sa tao. Sandali lang, Master Kim. Kung talagang gusto niya natanggalin ka, sabihin mo sa kanya, dapat sabihin niya sa'yo ng harapan. Yun ang pinakamagagawa niya kung magtatanggal siya ng kapwa-doktor niyang 30 years ang inalay sa medical field. Tama ba, Nurse? Tama, sang-ayon ako sa sinabi mo. Nag-decide na si President Park. Organization din ng Doldam Hospital. Ang in-charge na ang nagdesisyon sa bagay na to. Ano pang magagawa ko? Sana hindi ka lang nagdadahilan sa sinasabi mong yan. Hindi totoong wala kang magawa. Hindi ka lang palagay na gawin yon. Ang makipaglaban sa ganung mga tao, sa mga walang pakundangan at wala sa katwiran, alam ko naman na napakahirap gawin nun. Nakakapagod lumaban sa ganun. Kaya iniiwasan mo na lang at kung ano-ano ang idinadahilan mo. Tama ba? Ay nako, Master Kim. Ngayong araw na to, alam mo ba, kung ilang mga pasyente ang tinanggihan at tinaboy sa iba? 4 na TA victims, 2 may fracture, 1 nagtangkang mag-suicide. May isa pang nag-seizure, 8 silang lahat. Isa sa kanilang, habang papunta sa ibang ospital, namatay dahil sa excessive bleeding. At yung isa naman, hindi nagamot sa tamang oras kaya wala pa ring malay hanggang ngayon. Ito ang nangyayari pag sinasabi nating nakatali tayo at walang magagawa. Hanggat umiiwas tayo sa dapat nating gawin, hindi matatapos ang napakasamang cycle na to. Alam kong mahirap ang laban. Kahit ako pagod na. Pinili mo na lang umalis dahil pagod ka na sa kanila. Naiintindihan kita. Yan din ang pakiramdam ko. Pero mali ka. Kung talagang gusto mo nang umalis sa laban na to, lumaban ka. Dapat sa paraan na gusto mo. Tatanggapin mo lang ang papel na to? Hindi tama to, Dr. Nam Do-il. Bakit nandito ka? Mamaya may dumating na pasyente. Naghahanda lang ako. Matatagalan pa bago tayo tumanggap ng trauma patients. Sandali, gaano ka na ba katagal dito sa Doldam Hospital? Mahigit 1 buwan na rin. Bakit? Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam ang takbo rito. Anong ibig mong sabihin? Kasi, alam mo naman sigurong Friday bukas. Babalik ba talaga ang dating Friday natin? Oo naman. Doldam Hospital kaya to. Magandang gabi.
Tagal nating di nakita mga boss. Si Woojin nga pala ang nagpakilala sa inyo sa akin. Ako nga pala si Lim Yon Jun ng Samjin Hospital. Ah. Ay, walang mga pasyente. Ospital ba to? Pancreas head cancer. At laparoscopy ang pwede nating gawin dyan. Parang mas magandang buksan natin siya. Hoy, hindi mo alam na master ng laparoscopic Whipple procedure si President Pak? President Pak Min-guk equals to laparoscopy. Dapat kabisaduhin mo na yan, ha? Anong gagawin ni President Pak? Laparoscopy. Open surgery ang gagawin. Nang nagpa-check up yung pasyente nung 1 buwan, sa tiyan at ilang parte ng duodenum pa lang, kumalat yung cancer na nagmula sa pancreas head. Pero after 1 month, umabot na pati sa biliary tract at transverse colon. Kaya bubuksan ko na ang pasyente. PPPD ang gagawin? Ganun nga. Yung metastasized colon, si Dr. Yang magtatanggal. Yes, President Pak. Ano pong pwede kong gawin? Nakadepende yon sa sagot na ibibigay mo sa akin. Nandito ba ako para sagutin yung tanong nyo? At hindi dahil kasama ako sa operasyon? Dr. So Woojin. Alam kong magaling kang surgeon, kaya pina-attend kita rito. Kung gusto mo akong i-assist, patunayan mo munang iniingatan mo ang karangalan ng mga doktor. Kapag pinagtatakpan mo ang kapwa mo, doktor, mananatili ba ang dignidad mo? Dr. So Woojin. May oath ka pagka-graduate mo sa med school. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang mapangalagaan ko ang magandang pangalan at karangalan ng medisina. Kapatid ko, ang mga kapwa ko, doktor. Kailangan mo lang tuparin ang oath na yon. Hindi doon nagtatapos yun. Gagawin ko ang tungkulin ko ng may konsensya at dignidad. At ang kalusugan ng pasyente ang uunahin ko. Nang higit sa lahat. Yan ba ang sagot mo? Ulitin ko. Yan na ba ang sagot mo sa tanong ko? Binigyan mo siya hanggang mamayang gabi, kaya hayaan mo muna siyang mag-isip. I-check ko ang kondisyon ng pasyente at i-confirm ko mamaya kung tuloy ang surgery. Okay ba yon? Huh? Dr. So Woojin? Bakit ganon? Hindi niya pa rin ako sinasagot. May pasyente ba siya? Nakausap na kaya niya yung doktor? Ba't di mo sinasagot? Mama mo yung tumatawag, no? Siguro magkaaway kayo ngayon, no? Anong pangalan mo? Ako si Kangik Jun. Nagkita na tayo kahapon. Eh, ikaw ano naman? Ah, Cha Unje. Si Unje ka pala? Hindi mo ko pwedeng tawaging Unje lang. Ako si Dr. Cha. Kasama ka ba sa operation ko? Hindi. Cardiac surgery ang specialty ko. Sa puso at sa baga ako. Ah, talaga ba sa puso? Kung ganun, kaya mong gamutin ang feelings ko? Ano? Yung feelings ko, pwede mong gamutin? Parang ang tagal ko na kasing walang nararamdaman eh. Hoy, ikaw, sir. Bumalik ka na habang mabait pa ako sa'yo, hmm? Mag-date tayong dalawa. Yung style mo talagang type ko eh. Tsaka mayaman din ako, no? Ay, nagpapatawa ka ba? May text ka.
Ay, grabing tahimik ngayon dito. 'Di ba? Oo nga eh. Hindi ko alam kung okay ba yung ganitong ang tahimik. Ay, walang pwedeng magsabi niyan sa ER ng Doldam. Dodami tuloy yung trauma patients dito. Sabi niyo, jinx yun. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Tama ba, Nurse Om? Ganun na nga. Ano ba to? Anong? Seryoso? Tingin niyo, prank to? Ano bang ginagawa nyo? Hindi nyo nakuha yung text tungkol sa mga pasyente? Master Kim, Oh, anong ibig sabihin nito? ano ba sa tingin mo? May parating tayong mga emergency patient. Ano pong mga emergency patient? Gulat na gulat naman kayo. Panay ang tanggi niyo sa mga pasyente. Kaya ang ginawa ko, may bago ng hotline ngayon. Po? Nurse Om, Master Kim? tatawag dito yung paramedics tungkol sa pasyente. Nurse Om, ikaw ang in charge sa tawag nila. Yes, Master Kim. Chaunje! Pa, nandito pa ako. Ikaw, may parating na MI patient na inatake sa puso kaya maganda ka. Saka baka kailangan niyang operahan. Itawag mo sa anesthesiology. Yes, Master Kim. Master Kim, may parating din na may abdominal pain. 5 minutes daw, nandito na. Ay, nasan ba si Dr. Jung? Dr. Jung! Ito na, Master Kim. May parating na pasyenteng may abdominal pain kaya maganda ka na. Yes, Master Kim. Dr. Yung. Yes, Doc. Nurse Om, baka sakaling kailangan ng GS. Si Dr. Soojin, papuntahin mo rin dito. Yes, Master Kim. Saka Nurse O, Yes, Master Kim. tawagan mo rin si Dr. Nam Doil. Papuntahin mo siya rito agad. Yes, Master Kim. Dr. Nam, si Nurse O ito. Pinapapuntahan ni Master Kim ngayon. Papasok na yung pasyente! Dito. 1, 2, 3. Dr. Yun, ito sa CPR. Pa-connect na monitor at pa-check ng heart rate. Yung monitor, okay na. Ito yung doctor's note, EKG at CD. Okay. I-check muna natin yung heart rate niya. VFib. Charge, 200 joules. Clear. Shock! CPR ulit. Ako na dyan. Intubation. Pasyente! Dito po! Lipat natin siya. 1, 2, 3. Bakit? Anong nangyari dito? Yung air spray gun, ginamit pantanggal ng dumi ng damit. Nagkabiruan sila magkakaibigan at nilagay sa puwet niya. Pagkatapos nun, ayan na, bigla lumobo yung tiyan niya. Tapos, sumakit na ng gusto. Air spray gun? Hindi niyo alam yon? Spray yun. Kapag pinindot mo yun, mataas yung density ng hangin na binubuga nun. Ay, pero ginawa naman yun para gamitin sa iba. Ano nangyari sa... Hairspray gun. Sa puwet. Pa-check ng heart rate niya. ROSC. Meron na ulit. May heartbeat na po ulit. Nung dumating siya dito sa ospital, yung left main near total stenosis kaya tiningnan ko na mabuti. Yung LAD and LCX halos barado na. Tama. Manipis yung vessels niya at grabe din yung calcification. Ano? Sa tingin mo kaya mo to? Opo. Opo. Ako po. Gusto niyong ako mag-opera ngayon? Ay, tingin mo ba dapat ako? Hindi. Dapat ako po. I-assist na lang kita pag nag-opera ka.
assistant ko po kayo. Ayaw mo. Gusto. Isa po yung karangalan. Huwag kang tumawa, sinasagad mo ako eh. Sige, bilis, maganda ka na. Yes, Master Kim. Master Kim, lumobo yung tiyan niya dahil sa airspray gun. May pneumoperitoneum, hindi pwede ang sonogram. Pero siguradong may bowel rupture siya. Pagkatapos ng OP lab test at CT scan, kailangan niya na pong maoperahan. May kailangan pa akong gamutin na CS patient natin. Nurse O! Nurse O! Yes, Master Kim. Ganito. Tumulong kayo ni Nurse Untak sa surgery ng pasyenteng may bowel rupture. Sige, papahanda ko na. Nurse Pak, yung may bowel rupture sa OR2. Okay, Nurse O. Maghahanda na po ako. Bilisan mo. Nurse O. Nasaan si Dr. Nam Doil? Parating na siya. Huwag kang mag-alala. Hindi po available ang OR ngayon? Ano pong ibig niyong sabihin? Nag-cardiac arrest ang pasyente at hindi maganda ang lagay niya tapos si ABG ang gagawin? At ikaw ang gagawa ng surgery na yon? Opo. Bakit? May problema ba? Una sa lahat, wala akong tiwala sa'yo. Nung nakaraan lang, nahihilot, nagsusuka ka sa loob ng OR tapos tumatakbo ka pa nga palabas. Hindi ko na po ginagawa yon. Malala ang kondisyon ng pasyente. Paano kung operahan natin tapos bigla na lang siyang mamatay? Alam na natin ang susunod doon. Masisisi tayo for medical malpractice at sa huli madedemanda. Bakit ako papahig na dumaan sa ganong klase ng problema? Pero mamamatay na yung pasyente. Hindi niyo talaga ako papapasukin? Oo, hindi. Ayokong managot. Sa tingin ko, hindi natin siya maililigtas. Malinaw. Ako nang bahala dun sa pasyente. Dr. Nam Doyle. Ako na mag-a-assist dun sa pasyente may bowel rupture. Pero kung natatakot kang managot, ako na dun sa MI patient. Sa pagkakaalam ko, di ba, tapos na yung contract mo? Wala ka sa posisyon para pakialaman ng kontrata ko. Sa tingin ko, mali yun. Privacy ko yun, kaya hindi mo dapat pinapakialaman. Sobrang wala kang modo, wala kang galang, nakakapagod ka ng pakisamahan eh. Pero wala akong magagawa. Sabi sa akin ng kaibigan ko, hindi pa ngayon ang oras para sumuko. Ako na ang bahala sa MI patient. Huwag ka na mag-alala ngayon, Dr. Cha. Dr. Shimye Jin. Para lang alam mo, yung nagsabi kay Dr. Nam na huwag sumuko. Ako ang kaibigan niyang yun. Yung notice tungkol sa termination ng contract, pinunit ko na nga pala yun. Ngayon, kaya ako sinabi, para ma-report mo kay President Pak Min-guk. Ngayon ka pa lang ba magsi-CABG? Opo. Nag-assist lang ako dati. Hindi ako yung in-charge. Mag-concentrate ka lang at gawin mong best mo, okay? Opo. Pwede ko na pong simulan? Oo, simulan mo na. May coronary 2 vessel disease ang pasyente. Ngayon, sisimulan ko ng CABG surgery. Scalpel. Sisimulan ko na ang surgery. Scalpel. Bobby. Sternal saw.
External retractor. Oh, yung graph. Anong gagamitin mo? Gagamitin ko po yung ITA. Okay. Retractor. Harmonic forceps. Siguruhin mong sapat yung soft tissues para maayos mo ng mabuti yung blood vessel mamaya. Yes, Master Kim. I-check ko muna yung injury site. Kelly forceps. Bobby. Bubuhusan ko na. Sige, saline please. Isang bowl pa. Ito, rectum perforation. Suction. Tama nga ang sinabi ni Dr. Shim. Ang sabi mo, basta pagdating sa OR, nag-stand out si Dr. Sowojin. Nag-stand out talaga ako. Siguro dahil may tiwala ka sa galing mo at hindi ka nagdadalawang isip gawin ang mga pinaniniwalaan mo. Sa tingin ko, ganun talaga ang mga tao. Kapag sigurado ka na tama lahat ng ginagawa mo, magsa-stand out ka talaga. Nurse Oh. Gawin mo ang lahat ng alam mong tama. At kapag ginawa mo yun, hinding-hindi ka mababan sa OR. At least, hindi dito sa Doldam. Anong gagawin ko? Bakit? May damage po kasi yung graft. Okay lang. Relax lang. Huwag kang kabahan. Ang lagay ng pasyente, sa ngayon, stable pa. Unche, huminga ka ng malalim. Ngayon, isipin mo ang kailangan mong gawin. Okay. Ano pang pwede mong gamiting graft? Iba pong graft? Hmm, Pwede pong GEA. tama yan. Bubuksan ko na ang diaphragm at kukuha ng GEA. Okay. Scalpel. Suction. Harmonic forceps. Vessel loop. Right angle forceps. Kumusta? Mas magana sa kamay ngayong confident ka na? Vessel loop pa ulit. Kaya importante sa surgeon yung buwang loob mo sa pag-oopera. Kapag buwang loob mo na gawin yun, naiisip mong kaya mo yun. At ang epekto nun, tumataas ang success rate ng surgery. Tie. Cut. Cut. Wala na pong kahit anong leak. Hindi mo kailangan palaging i-check sa akin. Ikaw ang in charge. Sundin mo ang isip mo. Sige, tuloy na natin. Okay, bubuksan ka ng pericardium. Medicine bomb. Forceps. Sutures. Cut. Cut. Sutures. Dr. Sowojin! May bisita ka. Nasa staff lounge siya.
Nurse O. Sabing wag mong konsintihin si Dr. So. Akala ko nilinaw ko na yun sa'yo ng mabuti. Oo, malinaw naman. At sinagot din naman kita. Yung bagay na kinakatakutan mo, hindi yun mangyayari dito sa Doldam Hospital. Kaya mo bang masigurong kinabukasan ni So Woojin? Ikaw naman ang tatanungin ko. Kaya mo bang masiguro ang kinabukasan ni Dr. Sowojin? Anong sabi mo? Sa karir namin, nademanda na kaming lahat ng 1 o 2 pasyente. Pero kahit alam namin yung risk, kahit kailan hindi kami tumanggi sa pasyente. Advice galing sa tumatangging mag-opera ng pasyente dahil sa risk? Ano kayang klaseng tulong ang mabibigay niya kay Dr. So? Hindi ko talaga maisip. Kayong lahat. Nakakairita talaga kayo, alam niyo yun. Nako, oo naman. Pero alam mo kasi, sabi ni Master Kim, proud sa sarili ang tawag doon. Oh, Nurse O. Successful ba yung surgery? Oo. Kumusta naman yung surgery niyo? Walang naging kahit anong problema. Pagaling ng pagaling si Dr. So. Iba ang style niya sa inyo, Master Kim. Huwag mong sabihin pati style niya, gwapo rin, Nurse O. Si Dr. Cha. Nagse-celebrate pa siya ngayon. Tuwan-tuwa sa una niyang pag-opera. Salamat at naligtas ka. Salamat. Mama, anong ginagawa niyo rito? Unje, tapos na ba ang surgery mo? Oo nga pala, nakikipagkwentuhan ako kay Dr. So Woojin ngayon. Dr. Sowojin, excuse lang sandali. Unje, ano bang ginagawa mo? Nakikipag-usap pa si Dr. So sa akin. Sige na, please. Iwan mo na kami. Pero, hindi pa kita tapos kausapin, ha? Sige po. Dr. So Woojin, Tama na, Mama. ikaw, paano yung kapatid mo, ha? Nag-aalala siya ngayon, tawag siya ng tawag. Kung nag-aalala siya, sabihin niyo sa kanya siya mismo mag-ayos dito. Bakit ba nagtatago pa rin siya sa likod niyo? Ilang taon na ba siya? Unje, dahan-dahan ka sa pagsasalita mo. Tama na po, please. Lugar to ng trabaho ko, Mama. Alam ko yon. Kaya nga sumadya pa talaga ako rito para makipag-usap ng maayos. Tingin niyo po talaga maayos ang ginagawa niyong yan? Anong sabi mo? Mali po ito, Mama. Kung mali po si Kuya, dapat panagutan niya yon. Bakit kailangan niyo pang kausapin si So Woojin tungkol doon? At saka bakit niyo po siya kinausap na hindi niyo ako sinasabihan? Bakit? Unje, Lagi naman po talagang kayo ang nasusunod. Hindi pa ba sapat yun? aba Unje, bakit mo naisip na ako ang laging nasusunod? Hindi niyo alam? Ang totoo, ayoko pong maging doktor. Ano? Pero yun po ang gusto niyo. Sabi niyo, pangarap niyo yun. Kaya nagsikap po ako makapasok sa med school. Ayoko rin maging surgeon, pero sabi niyo sa akin, kailangan ko maging surgeon. Sabi niyo kahit anong mangyari, dapat maging CS ako, kaya pinilit ko yon. Alam niyo bang nahihilo ko noon at nagsusuka? Napakaraming beses akong lumabas sa OR. Ang dami kong sinubukang gamot para lang makapasok sa OR. Hindi niyo alam yon. Napakaraming beses ko rin nakatulog sa OR dahil sa gamot. Lagi ako napapahiya. Wala kayong alam doon. Dahil hindi niyo naranasan buhatin ako at tumakbo palabas ng OR. Anak, anong nangyayari? Sinisigawan mo ang mama mo? Hindi tama yan, ha? Kaya lagi kong sinasabi sa'yo, huwag kang kakain ng instant food. Kaya tignan mo yung ugali mo, nag-iba na. Tumigil na nga po kayo, Ma! Hindi pwede to, ha? Pag nagtagal ka pa rito, mapapahamak ka.
Pag natapos ko nang kausapin si Dr. So, hahanapan kita ng trabaho. Hindi kita pinalaki para sumagot-sagot ng ganyan. Anong nangyari sa'yo? Ba't nagkaganyan ka? Aba, kung makatingin ka. Ang lakas ng loob mong makatingin sa akin ng ganyan. Naku, anak. Abat, Kaya importante sa surgeon yung buwang loob mo sa pag-oopera. magsorry ka sa mama mo ngayon din. Naiisip mong kaya mo yon. At ang epekto nun, tumataas ang success rate ng surgery. Unji! Sabihin niyo kay Kuya ayusin niyang problema niya. Ano? Kung ito lang din, sana po huli na to. Huwag niyo na kaming hinga ng pabor. Ikaw ang in charge. Buhay ko to, Mama! At lugar to ng trabaho ko! Sundin mo ang isip mo. Kaya wag mo akong ipahiya. Huwag niyo na uli akong hihinga ng ganyang bagay. Talaga naman. Ayos ka lang? Patawarin mo ako, Eugene. Anong gagawin ko? Sobrang hiya ako, hindi ako makatingin sa'yo. 너의 하루는 좀 어때? 어느 날엔 아플 때도 있겠지. 그런 하루엔 또 내가 곁에 있을게. 그럴 땐 내게 기대. 바람이 차가워진 어느 계절 속에 있어도 내가 따뜻하게 너를 안아주도록 나의 사랑 그대뿐이야. 힘든 하루도 견뎌낼 수 있어. Okay. Ano na? Sabihin niyo sa kanya, magpaliwanag siya sa pasyente. Aminin niya ang pagkakamali niya. Pumunta siya rito at humingi ng tawad sa pasyente. Sir, papunta na rito yung doktor na nag-opera sa bladder nyo. Siya mismo ang hihingi ng tawad sa inyo. Pero naisip ko na mas mabuti kung malaman nyo na kaagad ang nangyari. Gusto ko pong humingi ulit ng tawad sa inyo. Pasensya na po. Nasabi mo na? Ikaw, Oo. Ano namang sabi sa'yo ni President Park? hindi raw muna ako pwede sa OR. Ganon. Pero parang hindi ka nag-aalala, ah. Oo nga. Nagtataka rin ako. 그대 있어서 난 행복해. 어떠한 말로도 그댈 향한 사랑 표현 못해. 어느 날에 우리가 만나 힘든 하루도 함께 할 수 있어.
Pero Chairman Do, talagang nagtataka ako. Tungkol saan? Bakit ba gusto niyo pong pag-awayin yung dalawa? Ang totoo, kung ipag-uutos niyo, pwede nang gibayin agad ang Doldam Hospital. Pero bakit gusto niyo pa silang gatungan? Kailangan ko ng ibaba to. Tsaka na lang tayo mag-usap ulit. Hindi pa rin tumatawag si Chairman Shin? Opo, 3 beses ko na po sinubukan. Sinabi kong gusto niyo siyang makausap pero susubukan ko na lang po ulit. Ano kayang habol niya? Nagkita rin tayo, Master Kim. Ano nangyari? Ngayon mo lang nalaman na natow yan? Ay, alam mo naman gaano ako ka-busy. Mula nung na-injure ako, grabe yung load ko. Tapos nagpunta pa si mama kahapon. Malaki na ang babayaran mo dyan. Ay, ang hirap naman. Pinaputol pa ni mama yung credit card ko. Dito ka lang. Bayad lang ako ah. Ganito kalaki ang bahid pag nato? Ay, kaya nga dapat kinuha mo kagad yung sasakyan. Sa tagal mo hindi pumunta, natural lalaki. Ay, asar. Ay, grabe talaga. Ay, pagkatapos kunin ng kotse ko, ako pa magbabayad? Daming zero ah. So, Wujin. Nasaan na yun? Uy, Sowojin! Sowojin! Oh, nasan ka? Sowojin! Sowojin!